You have to work harder. And you have to take risk. Risk mo sa oras mo, sa commitment mo. Di ba? Ibigay mo yung buhay mo. Ask me why. Pangarap mo yun eh. Siyempre, bibigay mo yung buhay mo. Pagdating sa dreams, walang rason. Pagdating sa pamilya, para sa pangarap nila, walang rason. This AI Ayun, so hello everyone. Yan, magandang buhay sa lahat. So yan, hi everyone. Good morning all around the world. Yan, so hello po kay Iyon, madami-dami po tayo dito sa loob. Ang dami ko ang nakikita dito sa aking screen. So, hi po kay Sir June. Yan, hello kay Ma'am Jen. Yan. Kay Sir Badruddin, hello. Yan, kay Ma'am Joy, hi. And kay Coach Christine, yan. So, hello sa inyong lahat. Yun. So, I hope na okay naman tayo, no? Pa-thumbs up naman dyan. Kung okay naman ang aking sound kasi may bagyo dito ngayon sa Pilipinas. May ongoing si Bagyong Enteng pero hindi po tayo madadaig ng Bagyong Enteng na ito. Itutuloy pa rin natin ang ating coffee break today. Tama ba? Sige, sige, sige. So, right now, I'm so very excited kasi natuloy na rin ang ating coffee but better. Tama ba? Yan. So, okay lang ba sa mga pwedeng mag-open ng camera? I really encourage na nakikita ko kayo diyan. Yan sa mga pwedeng mag-open ng camera. Ayan, hi Sir June. So, 5:00 diyan, no? Tama ba Sir June? 5:00. Yes. Oh, 5:00 ngayon doon sa Canada. Oh, tamang-tama. So, kagigising niya pero buti na lang day off mo ngayon, tama ba? O, 'di ba? Hi Sir Badruddin din. Oh, kape-kape tayo, 'di ba? Coffee break ngayon. So, magkape tayo. Yan sa mga may kape diyan, pwede kayo mag-inom ng tubig. Yan o kaya juice natin. Yan. Basta feel at home kayo habang tayo ay magsama-sama ngayon, no? So, maulan talaga sa labas pero importante malusog tayong lahat dito, no? So, i-share natin sa iba yung ating link para makapasok din po sila ngayon kasama natin dito, no? So, yun. And syempre, today is Monday. It's a new day. September 2 na ngayon. Kaya Burr months. Kaya again, welcome sa ating lahat. At excited ako na makita kayo talaga every single day. Kaya schedule tayo ng mga ganitong mga short na na parang meet up lang tayo. And then pag may mga question kayo at the end, pwede ting pag-usapan. Chikahang asenso ang ating pag-uusapan, no? So, hi Ma'am Jen, Ma'am Jen, Ma'am Jen, Ma'am Jen. Kumusta? Nasa Batangas ka ba? Nasa Cavite. Batangas ba o Laguna? Cavite po ba kayo ngayon? Iyon. So, Ma'am Jen, how are you? Baka nagluluto si Ma'am Jen ngayon o kaya yan ay nasa province ng Cavite. Nasa Cavite ata siya eh, kasi lagi siya doon. Ay, si Ma'am Joy. Ma'am Joy Adalia. Iyan. Si Ma'am Joy ba, ano siya, Ma'am Joy? Hi Ma'am Joy, kasama din ba natin siya as a dropshipper or franchisee? Yan, pa-chat naman Ma'am Joy. Baka may pumasok na nag-guest. Akala nila ito yung GBO natin. Let us know para ma-address natin sila. Hi Ma'am Joy, kasi parang ngayon ko lang nakita si Ma'am Joy, yung ano niya. So, we have chat box sa baba. Yan, mag-hi kayo diyan. And today ay talagang hi. Oh, si Ma'am Joy, nag-hi siya. Nag-hello siya. Ma'am Joy, saan country ka? Saan country po kayo ngayon? Ayan, mag-chat ka lang dyan. Baka busy, baka nasa work. Pero alam nyo ba sa Pilipinas ngayon, tama ba? Sir Badruddin, saan ka ngayon? Saang lugar ka ngayon? Philippines si Sa Ma'am Joy. Taguig po. Taguig. O, kumusta ang bagyo dyan sa Taguig? Grabe Naku sa po, Marikina. sobrang lakas ng ulan. Oh, 'di ba lakas ng ulan. Tapos mabaha diyan, no? Grabe nakita ko yung Hi Ma'am Mm. Jen. Yan si Ma'am Jen nagpakita na siya. So hi Ma'am Jen. Oh, 'di ba? Ang sarap ng smile. Naala ko talaga smile ni Ma'am Jen pag pumapasok, may bagong pag-greetings na, smile pa lang panalo na. Ay, si Ma'am Joy mother ni Sir Ralph. Hi, sir. Ay, Ma'am Joy Adalia. Oo pala. I remember. Yes, hi Ma'am Joy. So mother ni ni Ralph. Yan. So yes. Sikat Welcome pala. sa ating coffee break, no?
Nakakatuwa 'no, yan si Ma'am Jo nasa Pilipinas na pala siya. So, Philippines sabi niya. So, welcome. O sa mga nasa Pilipinas kagaya ni Sir Badro din 'no, maulan, malakas pa rin ang bugso ng ano, ng ulan. Kaya ingat-ingat tayo 'pag, nasa labas kayo ngayon, especially yung mga mababa yung lugar kagaya diyan sa Marikina. Nakita ko yung Marikina River again 'no. So, talagang punong-puno ng tubig, naka-level alert 2 ata sila ngayon kasi puno na talaga yung river. So umaapaw na sa mga bahay diyan. Daming mga hindi na makita, bubong na lang eh. Yung mga sakyan nila talagang ano na, nag-sink. Kaya ingat-ingat po tayo, pag-pray natin yung mga kapatid natin, yung mga ka-business partner natin o kaya mga taong nandiyan at talagang 'di ba, imagine yung sitwasyon nila diyan. Ma'am Jen, saan ka ba? Sa Cavite or saang lugar? Ay, teka na Cavite, sa Cavite. Cavite po. O kamusta naman Mm. ang ulan diyan? Actually, half day kami, sinuspend yung office Hmm, and ano, kasi nga ano, continuous rain. mm. So, Hmm, half day kayo ngayon. So, maganda yes, pinauwi kayo, tama, tama, yes, tama. kaya naka-attend ng Zoom, naka-prepare Wow, ng maaga. tama, tama, very good. Yes, yes. So, ano, even sa office, nag-message yung isa sa mga ano natin doon, ano, kulang ang tao ngayon kasi hindi nakapasok. Siyempre, yung daanan nila, kahit nga sa EDSA eh, nakita ko yung ano, yung almost half yung poste ng Skyway, punong-puno ng tubig kaya hindi sila makadaan. So kahit sa office, yung mga staff natin doon, medyo kaya kung may hindi nagre-reply sa CSR nyo ngayon, i-consider naman natin kung ano yung sitwasyon nila doon. Pero Sir Badruddin, i-follow up ko lang, nag-okay na ba? Successful yung payment mo as per your email? Okay na ba yung binayaran mo kahapon? Successful na? Opo, opo, Very okey na good. po. Yes, yes. So hintayin mo na lang ang delivery, mag-a-advise naman sila. I-me-message ka sa iyong number na nilagay mo doon, dineclare mo doon, i-message ka para matawagan ka para i-deliver. 'Yun. So very good, very good. Okay, so 'yan anyway before anything else, okay lang ba na sa inyo, okay lang ba sa inyo na mag-pray muna tayo para iba kasi yung ano eh, hugot pagka nag-start tayo in the right way na may guidance sa taas. Ayos ba sa inyo? Mag-pray muna Yes, tayo, Ma'am sige. Meg. Sino dito yung ano, sino ang mag-volunteer? Mag-volunteer mag-lead ng prayer natin. Sinong ano, sige, raise your hand. Wala na. Wala na, nahiya na kayong mag-volunteer. Okay, sige, sige. Umpisahan ko muna, no? So, sige, mag-ask muna tayo ng guidance from taas. Okay, let's bow our head. Our Heavenly Father, our loving Father, we glorify you sa oras na ito. Nagpapasalamat kami sa oras na makasama namin ang mga business partner namin all around the world. Andito yung mga leaders, andito yung mga business partner namin, iba't ibang lugar. We thank you for this time na kasama namin sila. Kami po ay sama-sama na mag-aaral ulit ng aming negosyong ginagawa at salamat sa patnubay na ilalaan mo sa amin. Salamat sa wisdom na i-share na ibibigay mo sa amin para ma-share namin sa kanila at sa bawat isa ang aming gustong goal para lahat po sa amin ay makaangat at makatulong sa business na ginagawa namin. Ngayong oras na ito, Ama, kami ay nagpapasalamat sa buhay na binigay mo sa amin. Marami kaming mga nagawang kasalanan sa inyong harapan, pero naway kami ay patawarin upang lagi po kaming malinis sa inyong harapan. Thank you all for all the blessings, lahat ng mga biyayang binibigay mo sa amin, sa pamilya namin, sa pag-iisip namin at sa aming kalusugan at kami po ay patuloy na nabubuhay para gawin ang inyong hangarin sa buhay. Lahat ng mga kapatid namin, lahat ng mga business partner na hindi namin kasama ngayon, sila man ay nahihirapan sa buhay, marami silang pinagdadaanan, maraming struggles sa buhay at ngayon ay merong sitwasyon na nangyayari, especially sa ngayon, tag-ulan at may bagyo, naway patnubayan niyo po sila para sila po ay magkaroon ng lakas ng loob at maging matatag na harapin yung mga hamon sa buhay, ano man yung kanilang pinagdadaanan. Lahat ng mga ito aming dalangin at daan namin sa Hari namin na Hesukristo. Amen. So, yon. Anyway, thank you so much at ang ganda ng ating pag-uusapan ngayon kasi I know for sure lahat ito na-encounter din habang tayong gumagawa ng business, no? So, iyon. Okay, okay.
parang may nawala si Ma'am Jen. Yan, nag-appear dito sa akin, nag-notify. Baka yung kanyang signal, no? So, yon hintayin natin, basta babalik siya. So ngayon, 'di ba nung last time bigla ako nawala nung Saturday kasi nga nawala yung net namin. So lahat nung yung aming yung converge sa buong lugar namin ay nag-apologize sila kasi nga biglang nawala talaga yung system ata nila daw. So yon, pero ngayon bumabalik tayo. So last time anong ginawa nyo doon nung last na nag-question answer ba kayo? Anong tinakal nyo? Nagtanungan, nag-update, Nagtanong lang. tanungan. Oh, very good. Yes, yes. Kasi andyan si Coach Tin, buti na lang andyan si Coach Tin din kasi na-transfer sa kanya yung host ng Zoom natin. So, yes, yan, welcome back Ma'am Jen. Yan, nawala yung signal mo pero buti bumabalik ka. So, nung nakaraan, nagtanungan kayo, okay lang. So, I hope nasagot yung mga tanong nyo doon. And today, itutuloy lang natin, no? So, ang update lang naman na pinaka-latest natin is that yung natin, yung 1% master class. Ma'am Jen, naka-receive ka na ba ng notification at saka yung yung invitation sa Zoom for September 5? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Okay, wala pa. Sige, follow up ko si Ma'am Lan. Tapos si Ma'am Christine meron na. So, very crucial din yung pag-uusapan natin episode 4 na yon na mentoring from our legend. Kaya excited kami na i-share din sa inyo. Kaya tutok lang kayo, no? So, baka magpatawag biglaan after. For example, anong date ba yung natin? September 5? Oh, so Thursday yon. So, baka malapit naman sa Saturday. So, itakal na lang natin sa Saturday meeting natin. So, yun lang naman ang mga update doon. And tutok lang kayo sa ating group chat. At yung mga coaches nyo, nagbibigay ng mga updates naman para at least somehow ay anuman mga promos natin, ibigay sa inyo kaagad at ma-maximize natin yung mga ganong mga promos ng company natin. So, tapos na yung kahapon, yung discount sa kind, wala na yung 200 pesos, yung 20 reals, 20 dirhams, yung mga ganon, wala na. Tapos na yung promo natin. So, kung hindi ka nag-take advantage, hindi mo nakuha yung promo. So, yan. Promo lang naman kasi yun. So, ngayon, di ba, matanong ko lang kayo, no? So, na-encounter nyo ba, halimbawa, habang ginagawa natin yung business, kasi di ba, we are promoting the business. Kasi yung sistema nandyan na. Yung dropshipping ng food, ng siomai nandyan na. Yung dropshipping ng health and wellness nandyan na. And all we need to do is to i-promote natin yung business. I-promote natin sa ating mga kakilala. Kasi negosyante na di ba? Usually, pag negosyante na tayo, talagang dapat alam natin i-promote yung business tayo. Kahit hindi ito, kahit mag-traditional ka, di ba? Pinopromote mo kung may restaurant ka, pinopromote mo kung may sari-sari store ka, lahat gagawin mo pagpo-promote. Even yung Jollibee, they are $1 billion na mga negosyo, industry na yan, pero they are advertising pa rin, nagpo-promote pa rin sila. The same as with us, no? So, ang tanong ko lang is, sige, mag-chat kayo dito or mag-open kayo ng kasi gusto ko involved tayo lahat dito. Pwede kayo magsagot, unmute lang kayo, hi, Ma'am Christine, yan. So, blooming si Ma'am Christine. Anyway, eto, bago tayo mag-start, i-greet muna natin si Mother Emma. Mother Emma, yan. So, niya ngayon? Teka lang, magpa-music tayo. Kasi Mother Emma, yan. So, one moment. Andyan ba si Mother Emma? So, wait lang Ayan, so, wait one moment para masaya. So, okay. Teka lang Ay, teka lang may advertisement pa kasi. Ayan, so pakinggan ko muna. Ayan. Okay, so dahil ngayon ay special, no? So kasama natin si Ma'am Emma ngayon. Ayan, at grabe, special din ang ating meeting ngayon kasi kasama natin si Ma'am Emma ngayon sa Qatar, kahit nasa Qatar siya, pero syempre kailangan nating masilayan siya. Kumusta ka dyan, Ma'am Emma? So, dahil ngayon is a special Ma'am Emma. Hi, Ma'am Emma! Yan. So, special din ni Ma'am Emma ngayon, kaya yan. So, batiin natin si Ma'am Emma kasi special din niya ngayon. So, bago natin tanungin kung how young na si Ma'am Emma, kantahan mo natin siya. Okay. Ay, may meron palang countdown. Yun.
Yan! O, di ba? Kantahan natin. O, mag-unmute kayo. O, di ba? Grabe. Yan. Happy birthday O, yan. Ito si, si Yumi. Nakikiano siya. to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yumi, Happy nakikisaya siya. birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Yumi, birthday sayaw ka. to you. Happy Diba? birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan. Diba? Diba? Imagine. Happy birthday to you. Tagal pa yan. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Yan, di ba? Grabe talaga, Ma'am Emma. We love Thank you, thank you. Grabe. How young are we now? Ilang edad na ba tayo? If you don't mind. Guess. Binag-guess mo. Yan, guess ko mga 52? Wow. Pinapabata ako. Pinapabata. Kasi mukha ka na namang mukhang ganun, mga 50s. Yan Yan, ang gumagamit ng kind. Yun! O, diba? Because of our products, Ay. tama. Yan, Ay. tamang sagot. O, tama talaga no? So, walang patanda ng patanda, pabata tayo ng pabata, no? Pabata So, ng pabata. tama. I'm already 65. Oh! See? Yeah. Imagine, no? 65 na pala si Mother Imam. So, Yes. kaedad ni mother ko. Si mother ko 60. Tama, 66 si father, 65. Alam, magkaedad kayo ni mama. Ang galing. O, diba? Stay Thank young. you. Yes, stay young po, mother, no? So, ito yung wish ko sa iyo. Life is, very, very, abundant. So, enjoy mo yung life mo while nandito tayo sa earth, and more blessings, more abundance, and good health, especially good health. And tama yung ginagawa mo, you're using our our quality products, barley as well. And then more happiness in your family, and wish ko lahat ng mga goals mo, makukuha mo talaga yan. Pero pinaka-importante yung health ko. Health ang wish ko talaga para sa'yo. So, love po sa'yo. And grabe, thank you for being here, at thank you for the support kay Coach Tin, na you are always there, guidance nyo ni Architect. Grabe, nakaka-impress at nakaka-kudos talaga yung support nyo sa inyong mga anak, no? So, modelo talaga kayo, kaya grabe, we really adore and we really respect yung mga ganyang pag-support nyo at pag-bumold nyo sa inyong mga anak, and tingnan nyo naman sila ngayon. Kaya congratulations, and more years to come, and more blessings pa sa inyong family. So yun, pwede na kayo mag-greet. Maraming salamat. Yan si Sir Jun. Thank Ano masabi you. yung Sir Jun? Happy birthday na lang. Salamat po. Ayan. O si Ma'am Jen. Ma'am Jen, baka may gusto kang sabihin. Na-meet mo na si Ma'am Emma. Mother Happy Emma. birthday po. And wish you Thank all the you. best. Yes, Thank yan. you. O, asan si Sir Badrodin? Sir Badrodin! Yan, so andyan ka pa rin ba, Sir Badrodin? Baka may gusto kang sabihin kay Mother Emma. Ngayon mo lang siya na-meet, pero mamamit mo na yan lagi. Kasi lagi tayo magkikita na dito. Yan, si Ma'am Joy. Yan, so Ma'am Joy. Yan, nag-unmute siya. Sige, na-exit na ako. Thank you po. Ayun. Kinakausap pa kayo eh. Nahiya siya. So, yan. Para nag-unmute si Ma'am Joy kanina. Yan, Ma'am Joy. Yan, so, baka kung hindi ka naman busy, yan, okay lang ba? Yan, nag-mute siya. Nag-unmute. Wala, naririnig. Ay, oo. Hindi ka namin naririnig, ma'am. Baka yung signal niya.
Yan. So, yun, anyway, Ma'am Joy, thank you. Basta andyan ka, huwag kang mawawala. We miss you. Na-miss ka namin, Mother Joy. Diba, na-meet ko yan sa Qatar. Grabe, super sweet din na ma'am yan. Nakita namin paano din niya alagaan sina Ralph, di ba, nung pumupunta sa office. And na-miss din namin yung face-to-face dyan. Kaya buti na lang may Zoom. Kaya yan, good to know na nandyan pa rin kayo and nasa Pilipinas ka pala ngayon, Philippines. So, hope makapasyal kayo sa Baguio. Baguio ngayon, may Baguio tayo ngayon. So, ayun. Anyway, Mama Emma, yan. So, enjoy the rest of the day. Enjoy mo lang, laging smile. Yun ang maganda kay Ma'am Emma, laging nakasmile yan. Makikita mo naman lagi, 'di ba, yung kindness sa feature ng mukha niya, kaya laging nakasmile kay batang-bata. Imagine, kala mo 65 na pala. Oh, baby face eh. 'Di ba, baby face? Ini-imagine ko ano kaya mukha ko pag 65 na rin ako, 'di ba? Pero si Mama Emma, hindi mo masabi ganyan na ang edad niya, 65. So, iyon, Mama Emma, enjoy the rest of the day and thankful kami nandyan kayo for all the support. Yan. Okay? Thank you din sa inyo. Yan. At dahil sa barley at kind. Tama, Laging- tama. Yes. Tama. Si Coach Tin, ano kayang message niya kay Mother? Yan, baka pwedeng mapakinggan natin. Baka iiyak na yan. Iiyak na yan. Hindi ako iiyak. Oh, sige nga. Nag-message, Nag-message ka na. message ko. Well, ano ba sabihin ko? Happy birthday, Mami. Thank you sa lahat ng ginagawa nyo sa akin, kay Ken, lalo na kay Daddy. So, kahit madaling araw, ayan, lalo na kay Ken kasi pumapasok na siya ngayon. Madaling araw pa lang, nauunahan niya na yung alarm. So, ramdam ko yung love talaga ng mother, unconditional siya. And si Mami talaga is nagpe-pray talaga siya para sa family. Kaya I'm so grateful na andito pa si mother. Strong kahit medyo pasaway. Sino mo tumawa tuloy? Kahit medyo pasaway, andyan pa rin po siya, full support. So, thank you. I love you. I love you. Thank you. I love you. Wow, ang sweet Proud naman. ako. Proud ako kay Diba? Christine. Ba? Go ahead, Mother. Proud ako sa kanila. Kung hindi sa iyo, hindi kami nakarating sa ganito. Salamat din sa iyo. Thank you very much. Wow, thank you. Grabe, 'di ba? Nakakaano naman siya, nakaka-inspire kasi yung ganyan na magkakasamang family doing the bestness, it's isa talagang inspirasyon ng lahat. Kaya keep going and keep inspiring more people. You never know. So, yon, thank you. Salamat sa buhay mo at salamat sa pag-guide mo rin sa amin. So, parang mother ka na rin namin, di ba? So, yon. Okay, so yan, 'di ba? Napaano tayo? Napa-greet tayo kay Mother, no? Mother Emma. So, 'yon. So anyway, i-close ko muna ito. 'Yon. Okay, so right now, yan, pag-uusapan naman natin yung ito yung madalas na talagang lahat, kahit saan, kahit anong negosyo ay nandito lagi itong pag-uusapan natin ngayon, no? Yan, balik po ako mamaya, may bilhin lang po sa labas. Okay, sige, si Sir Badro. Balik ka, ah. Sinabi mo balik ka, balik ka. Huwag kang umalis na lang ng tuluyan. So, 'yon. Ngayon, special topic tayo ngayon. So, malamang ito yung na-encounter nyo rin habang may nakakausap kayo. Kasi 'di ba, ang negosyo natin pag inaalok natin sa iba, usually ang nakakausap natin mga tao, iba't ibang klase ng tao, no? Iba't ibang personality, iba't ibang edad, iba't ibang kultura. So for sure na i-encounter nyo rin ang mga ito. Tama ba? So pag nag-share ba kayo, sige nga, pa-chat naman ako dyan, pa-chat ako sa chat, or yes, ano ba yung mga usual na halimbawa nag-alok kayo ng opportunity sa isang tao. Ano yung usual na natatanggap nyong reply nila? Ano yung usual na tanggap nyong reply nila? Na, halimbawa, nag-share kayo ng opportunity. O kung nag-ads ka, tapos meron kang, or may nakausap ka, tapos nung share mo yung opportunity sa kanya, meron silang reply na usually na yun yung tinatanong sa atin. Sige, pa-chat ako dyan. Sample. O sige, go ahead. Kapit tayo, ah.
pasample muna. Pa-sample? Ayan, may ano, we'll think about it. Oh, 'di ba? Ang ganda ng ano din. Sige, pag-isipan ko muna. Yung magganon ba, 'di ba? Pagka nag-share ka. Oh, sige. Pag-isipan ko muna. Oh, yan, mga yan. How much? Oh, yan. Pag sinagot mo ng how much, yung ay pag halimbawa nag-ads ka o kaya nag-post ka, may nag-engage tapos ang ganda ng in-engage ay ng pinost ni Ma'am Christine. Barley nakakatulong sa pag-prevent ng diabetic, ng cancer, mga ganon. Nakakatulong hindi gagamutin. Yan. So, nung nag-how much na sila at inintroduce mo na yung negosyo, sinabi mo na sa kanya, ano yung mga usual na feedback nila? Ayan. Sige, check ko pag may time. Oh, yun pa. Sige, check ko pag may time. Ano pa? Pagka nag-send ka ng video sa kanila, ma'am, ito po yung video. Ma'am, thank you for connecting with us kasi nagustuhan mo yung pinost ko o kaya nagustuhan mo yung video na short reels ko. Yan. So, ngayon, sabi niya, how much? So, ito po yung detalye. Ma'am, pwede po kayo ngayon makausap? Sabi niya, hindi, busy ako. Okay, mag-send po ako sa iyo ng short video. Mapapanood mo pa? Opo, sabi niya gano'n. Tapos, nung nag-opo, sinend mo yung video. Nung sinend mo na, nag-follow up ka na, ano pa, tapos, nung nag-follow up ka na sa kanya, hindi na siya sumagot. O yung iba naman may sinasabi. Nagustuhan ko yung ano mo, pero, yung iba, wala akong pera. Tama yung sabi dito, sige, check ko pag may time ako. Yan, o how much? Well, pag-isipan ko muna. Sinsun mood. Yan, yan. So, na-experience ni Ma'am, siguro madalas mo yan na-experience, Ma'am Jen, no? Yes, so, welcome to the business world. Yan, pag na-sinsun mood ka, very good. Yan. So, ang dapat mong sabihin, sinsun mood pa more. So, ganon. Yung iba kasi nalulungkot, yung iba na-stress. Nung iba, sabi, ay, hindi pala ito gumagana, yung mga ganon. Dalawang tao lang nag-sin mood, tapos nalungkot na siya. Pero anyway, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, pag-uusapan natin nga, yung mga rejection ba, it's a good or a bad? Yan. Ang rejection ba na na-encounter natin sa mga clients natin, sa mga kaibigan natin, sa mga nakakatingin ng ating post, do you think it's positive or negative? Sige nga, yes or no? It's a learning experience. Yes, tama. It's a learning experience. Ano pa? It's a challenge. O ba? Galing. So magaganda yung mga sagot niya. Puro positive pa. Wala pa dyan na negative na nainis na kung nung nag-ano ba yung mga yung mga client nyo. So, yan yung pag-uusapan natin. Kasi normally ito talaga ang na-encounter natin, positive experience. Yun. So, yes. So, now, pag-uusapan natin yung actual kung paano natin i-handle yung mga bagay na yan. No? So, ang topic natin for today, it's all about handling objection. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, i-discuss ko lang quick and then mamaya mag-demo tayo. Magde-demo tayo actual. So, halimbawa, anong sasabihin pag ganito? Yan, mag-uusap tayo. Para at least somehow, matrain tayo paano siya i-conquer, paano siya gagawin actual, para somehow ay kung ikaw na ay ito na yung na-handle mo o na-receive mo from the client mo, alam mo nang isasagot mo. So, yun ang gagawin natin. No? So, yes. Now, ang objection, yan. Ang objection pala, yan, yung mga objections na nare-receive natin from the mga taong kinakausap natin, sometimes, ito pala ay positive din. Kasi bakit? It's a way to know that the client is interested. No? So, ano ang gusto nyo? Yung merong kayong pinost, tapos nag-inquire, tapos sinagot mo, tapos nag-sinsun mood? Or yung taong meron siyang objection, pero hindi mo lang alam paano sagutin. 'Di ba mas okay yung may sinasabi siya para alam mo kung ano naramdaman niya rather than tahimik lang siya o kaya sinsun lang siya doon sa message mo, 'di ba? So kaya ang objection pala, it's a way to know that the client is interested or not. Diyan mo siya makikita kung talagang you will gonna invest time doon sa client or no need to invest time. Yan. So, and of course, ang mga objections, this is a sign na they are crying for help. They need more information, they need more clarification, they need more additional information. So, they are crying for help. Kaya kung sila ay nag-a-ask ng help, 'di ba?
dapat tayo let's gonna give value through answering or through giving value doon sa hinihingi nilang information because kailangan nila ng tulong and doon tayo papasok and doon natin ipapasok yung opportunity meron tayo. Yeah? So ganun pala yun. And of course, ang objection, ang rejection is a redirection. Kung talagang sinsun siya, di 3 times sinsun, di i-cross out mo na sa prospect list mo. Tanggalin mo na siya. Don't invest more energy, don't invest more time. Kasi nandyan lang siya eh. Kasi kung ang isang tao, kung talagang interesado yan, tatanungin ka. Kukulitin ka. Pag may hindi siya naintindihan, mag-invest ng time yan para bigyan mo rin ng time. Ganun ang tarong interesado. Kayo mismo, tanungin ko kayo, nung nag-join kayo, 'di ba? Nung una, ayaw niyong ini-stab niyo yung mga taong nag-share sa'yo, tama? Parang ayaw niyong kausapin, sino to? Ba't ko siya papakinggan? Pero nung may nag-present na, medyo naintindihan mo lang, medyo may ay ganun pala yun. So nabubuild na yung interest mo doon sa product o service na ino-offer niya. And then nung nakita mo na siya at parang maganda na siya, nagtatanong ka na. So ibig sabihin may interest ka na. Nagbibigay ka ng value kasi gusto ko pang to learn more. Gusto ko pang malaman. So ibig sabihin nun, you are interested na nag-gauge na yung interest mo ay nagle-level up na siya, hindi na siya 0, kundi 2 or 3 or 5 pataas. Ganon din tayo, 'di ba? Ako din noong una ganyan din ako eh. 'Di ba? Ganon din dapat ang ang pag-accept natin sa mga taong nag-i-inquire o taong mga nakakausap natin. You put yourself na kayo yung sila before. Ganun pala yun. So, pero kung talagang ayaw siya at hindi siya kumakausap, minsan nagpa-follow up ka na 3 times, 4 times, 5 times, it's a redirection. Hindi yung taong yan para sa'yo. Hindi siya tamang tao para sa'yo. As simple as that. Wag na kayo mag-invest ng worry o kaya bakit kayo hindi nag-reply? Baka may nasabi akong mali. 'Di ba? Minsan ganun inisip natin. Minsan ayaw ko na, parang ganon. No? Na-reject ako, yan. So, it's a redirection. So, mayroong tayong dyan, psychological effect na pagka hindi ka na rini-replyan, hindi ka na pinapansin, it's time for you to look other people na mas interesado. So, maling tao yung nakausap mo, cross out mo na yan and move on. Ganon. So, ganyan siya. So now, ito yung mga ilan sa mga yung mga objection na talagang na i-encounter ng bawat isa. Kaya pag-usapan natin, no? So, ito. Yan. So, malamang na-encounter nyo na ito. Na-send mo nung video ni Coach. Tapos, napanood niya. Tapos, dahil napanood niya, yan, marami na siyang mga kung ano-anong sinasabi. Pero at the end, ito pala, wala pala siyang pera. Oo, di ba? Wala akong pera eh. Gustong-gusto ko yung opportunity pero wala akong pera. Anong sasagot mo dyan? Ayan. So, etong ibibigay ko sa inyo mga script, ano lang to sample. Pero, maganda, ulit-ulitin yung basahin ito para mag-register sa inyo. Para the moment na may nagtanong sa inyo, at least alam nyo yung isasagot nyo. Hindi kayo mababluff na, ay, oo nga, no, wala siyang pera, so anong gagawin ko? Hindi ganon. Dapat alam mong may sasagot ka na, kahit isa, dalawa. Kaya dapat ang mga ito yung isasagot nyo. Depende doon sa sitwasyon ng taong nakakausap natin. Pag ang client natin, ito ang sinabi, wala akong pera, anong sasabihin mo? Yan. Sabi mo, sakto pala to sa'yo, ma'am. Lalo ka po dapat mag-join. Kung yan ang sitwasyon mo ngayon, kasi kung wala ka pa pera ngayon, paano pag nagkasakit ang isa sa pamilya mo, tinakbo na sa ospital, ang unang hanapin doon, hindi mo pwedeng sabihin na wala ka pera. Yan din ang sinabi sa akin ng una kong nakausap na nag-share ng business opportunity. Kaya napaisip ako. Sabihin mo ganun. Pag ito kasi parang, huwag niyong babasahin na parang obvious na binabasa nyo. Normally, medyo ipa-practice mo parang hindi obvious. Kasi kuha ka lang ng mga root words dyan na dapat mong sabihin na authentic yung voice mo. Kasi di ba tawag o kaya voice message, nag-voice message ka sa messenger, may wala akong pera ma'am, next time na lang, gusto ko yung pinakita mong video, kaso nga lang ang ganda, gusto ko rin kumikita kagaya ng mga nakita ko doon, kaso nga lang wala pa akong pera ngayon, daming gastos sa Pilipinas, may emergency, mga ganun ang sabihin nila sa'yo. O sabi mo, ay sakto pala ito ma'am, lalo ka po dapat mag-join, kaya nga po yung sitwasyon mo ngayon, kasi po wala ka, mga ganun, mag-ganun ka, pero i-practice mo. I-practice mo. Effective po ito, na-try ko na to mga ganito. And kung naman, kung ayaw mo itong script na yan, pwede ito. Ayan. So, yan. Kasi ang daming objection yun eh.
Kung minsan alibay din kasi nila yun, no? Sabi nga sa akin, if there's a will, there's a way. So, ma'am, pag gusto may, sila na ang sasagot, paraan, tapos magtawanan na kayo, di ba? Pag ayaw, maraming dahilan, sasabihin nila yun sa'yo. Tapos parang nabubuild na yung ano nyo, yung parang nabibuild na yung hindi na kayo stranger sa isa't isa, naging friends na kayo, yun. Pero, pwede mong sabihin ito, sa kanya directly din. Pwede mong itawag, pwede mong iano, ganon. No? So, ito yung mga ilan na pwede mong i-practice habang meron kang mga nakakausap na mga ganyan, no? So, alam po ninyo, yan po ang matagal na problema ng lahat, ma'am. Sabi mong ganan. Pero, alam mo ba, ma'am, na pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan, o 'di ba? Tapos examplean mo kung OFW siya. Ma'am, 'di ba, nung ikaw ay nasa Pilipinas, sinabi ng agency na sige, ikaw, Ma'am Jen, ah, after 2 days, punta ka sa agency kasi may visa ka na, lilipad ka na. Pero pagpunta mo dito, dalhin mo yung 50,000, yan ang placement fee mo. O di ba pag narinig mo yun, ay naku, wala akong pera pala. So ang iisipin mo, mangungutang ka, ang isipin mo, ibebenta yung kalabaw, di ba? Para lang mabuo yung 50,000 para sa agency mo. Tapos wala ka nang pakialam, basta importante, alam mong lilipad ka, pagpunta mo sa abroad, akala mong green pasture ka na doon. So ang ginawa ng mga OFW usually, ginagawa ng paraan talaga, nangungutang, nagsasanla. Yan. Pero pag ayaw talaga makapunta sa abroad, maraming dahilan. So example mo yun. Yun yung lagi ko in-example sa mga OFW na gustong-gustong mag-start ng negosyo pero wala talaga silang hawak na pera. So pwede mong sabihin yan. I-segue mo. So before mo naman siya kausapin talaga ng buong buo at i-explain yung itong mga script na ito, alamin mo na yung sitwasyon niya. 'Di ba? So sa una, building rapport. Tanungin mo muna siya, ma'am, ilan pa ang anak nyo? Ilang years na po kayo dyan? Ano pong ginagawa nyo pagka holidays nyo? Nagpapadala po ba kayo monthly? Mga ganun. Tanungin mo siya. Building rapport ang tawag doon, no? So, eto rin. In fact, ma'am, yan ang kaibahan ng mga mayaman, kaya sila yung mayaman lalo. So, kapag may bagong business, ang dahilan ng mahirap, I can't afford it. Yan. Kaya wala agad pera. Yan. So wag mo nang sabihin yan baka sorry. Baka iba yung isipin nila. Ang mayayaman naman, how can I afford it, no? So nag-iisip sila ng paraan paano makapag-invest, kaya sila yung mayaman. Kaya we have to change our mindset kung gusto nating magbago ang buhay natin. Sa tingin mo, ma'am, dagdagan mo, sa tingin mo, ma'am, paggagawan po ng paraan natin ito, pag maremedyohan po natin itong franchise fee na ito o dropshipping fee na ito, sa tingin mo mababago ang buhay mo din. Mga ganun. Pero at least may guide ka. So at least alam mo ang mga ito para somehow biglaan may nagsabi ng gana, alam mo na yung isasagot mo. Ayos? So ito din. Mag-US ka. Ano ang US? Yan. Sa mga nasa US, yan, mag-US ka. Ano yung US? Ito. Alam mo ba na sa bangko maraming tao nag-save ng pera at marami namang negosyanteng nangungutang ng pera sa bangko. Ang mindset nila, ma'am, gagamitin ko ang pera yung mga nag-save doon sa bangko ni Pedro para ako ay yumaman. Si Pedro hindi. So dapat ganun din po ang mindset natin. Di baling mangutang basta sa negosyo. Hindi sa bagong cellphone na latest, iPhone, yan, o pagbili ng sofa o kaya TV. Pwede mong sabihin yan. So mag-US ka, ano yung US? Yung pwede kang mangutang. Sabihin, pwede kang mangutang. Hindi po nakakayang mangutang kung sa negosyo mo siya gagamitin. Yun, pwede mong sabihin ng ganun. Now, yung S naman, yung S naman, utang pa rin ito. Yun. So, ito pa, mag-example ka, sabi mo, alam mo ba si John Jo Kongwei? Kilala mo ba siya? Pag sinabi, oo, sabi niya, alam mo ba siya ay nangutang sa China Bank ng 500,000 para makapag-start ng business. Kaya siya yumaman. Ngayon, siya may-ari ng Robinsons, Jack Angel, yung Cito, yung Cebu Pacific, yung Great Taste. Pero, kung hindi siya nangutang ng 500,000, wala din naman yung mga business niyang ito. Kaya, ma'am, hindi po masamang mangutang din po kayo. Pwede kayong mangutang. Kasi, malay mo, itong business na gagawin mo, yung pinangutang mo, mas malaki pa ang kikitain mo. Yung mga ganun, isegue nyo, dadagan nyo, pero at least pa-example kayo, no? Yung S naman, pwedeng ito ang sabihin mo, ay utang pa rin ito, no? Ito. In fact, ang ABS-CBN nga nangutang ng 100 million sa BDO eh.
Ang collateral, BECBN. Yan. Alangan naman di pa utangin ng BDO pero sila mismo ang mindset nila. Gamitin ang pera ng iba para sa business. Di ba? Example na naman yan. So, eto pa. Oh. Eto naman, yung S naman, ang meaning ng S, sanla. So, yung U, utang. So, isipin mo kaagad, okay, pwede kong isabihin sa kanya yung mag-US siya. So, pwedeng mangutang siya sa iba or pwedeng magsanla. Yan. What if may bagong lupa na binebenta ng 50,000, bibilhin mo ba? Siyempre, kasi alam mo, tubo ka doon. Pero wala kang pera, di ba? Pero now, willing ka na gumawa ng paraan, yan, kasi nakita mo may tubo ka. Ganon din sa business na ito, sir, ma'am. Kapag naintindihan mo ito at yung pwedeng gawin sa pamilya mo ng negosyong ito, kusa ka din makakagawa ng paraan. Yan. Gumawa ng paraan, pwedeng magsanla ng lupa. Ayan, magsanla ng mga gamit na nandyan lang, nakatenga. Pwedeng ganun, isanla yung mga kwentas na nandyan lang. Tapos babayaran mo din later on pagka okay na, no? Ito pa. Ito, share your own story. So, mag-share ka ng story mo. Halimbawa, ikaw, kasi usually, di ba, ang mga tao nakakausap natin, parang tayo din yan noong una eh. Kaya lagi kong sinishare yung story ko. Alam nyo ba, paulit-ulit kong sinasabi itong story ko. I'm a civil engineer by profession. Nung inalukan ako ng negosyo, kalahati ng buwan yun. So, hindi pa sahod. Ako umaasa ako lagi sa sahod ko. Sahod lagi. Hindi ko alam. Okay naman yung sahod ko. Medyo malaki. Pero hindi ko alam. Nauubos lagi every month. So, ang ginawa ko talaga, nung inalukan ako talaga ng opportunity, alam nyo ba talaga na ang pera ko that time, 400 Qatari riyals. Magkano ang dropshipping fee noon? 1,498 riyals. So, kulang yung 400 ko. Alam mo, ang ginawa ko talaga dahil gusto kong makuha yung promo that time, nangutang ako sa ka-office mate ko. Yun yung kinukwento ko lagi. Kaya palaging yun ang sinasabi ko. So, nagkakaroon sila ng idea, ay, pwede rin akong mangutang. Pwede akong mangutang din. Basta, babayaran ko rin. So, walang masama sa utang, basta babayaran mo at gagamitin mo yun sa business. Yun. So, explain nyo yun. So, pwedeng i-share nyo yung story nyo. I-share nyo yung story ng iba na narinig nyo na nagawa ng paraan through pangungutang or nagsanla. Yun. So, pagka sinishare nyo yun na na-practice na kayo na confident na kayong ibagsak yun sa taong kausap nyo, mafe-feel nila na totoo kayo. Mafe-feel nila yung heart ng energy ng bawat isa. Kaya, i-practice nyo lagi, mag-practice kayo. Hindi masama na sabihin yung totoo kasi totoo naman, iba ito yung tinatago sa negosyo natin. This is all about honest work. Yun. So, yun, wala akong pera. And then, ano pa? Mamaya. Yung wala akong pera, isa pa to, yung wala akong pera. Ito, yung, di ba, 20 years ago, yan ang problema ng mga lulot-lula natin. 10 years ago, yan ang problema ni mama at saka daddy, walang pera. So, ngayon, problema pa rin natin. So, paano natin susolusyonan? Ma'am, gawa nating paraan. Kasi kung ginawa nating paraan ngayon, after 2 years, hindi natin problema ang pera. Sabihin mong ganun. Totoo naman, di ba? Di ba, ano bang problema ng lolo natin? Pera. Problema ni na mother at father, pera. Problema mo ngayon, pera. So kung wala ang solusyon, wala ding magbabago. Ganun siya. Pero yung pagsalita nyo, yung parang medyo naman, medyo smooth, depende sa kausap mo. Kung medyo yung kausap mo ay medyo kind, yung pagsalita niya, medyo smooth siya, medyo ibali-baliin mo yung words mo rin. Pero pag diretsahan mo ring sabihin. Ganon. So, kaya kailangan talaga, bago mo siya sabihan ng mga ganito, nalaman mo muna kung ano yung background niya. Nalaman mo muna kung ano ang ginagawa niya. OFW ba siya? Professional ba siya? Estudyante ba siya? Mother ba siya? Father ba siya? Negosyante ba siya? Dapat alam mo. Pero eto, lahat po ng mga nandiyan na script na nakita nyo, applicable din yon. Kaya mamili kayo ng gusto nyong sabihin sa kanila para at least somehow may sasabihin kayo. Kasi baka pag sinabi, wala akong pera, tapos hindi ka na nag-reply, sige ma'am, okay, sige, thank you, maganon ka lang, wala na. Sayang na yung prospect mo, di ba? Sayang na, hindi ka nag-try. So, bakit naman talaga natin ito nagagawa? Kasi we don't have the confidence. Yun ang totoo. Wala kang confidence. Bakit wala kang confidence? Wala kang alam sa business na ginagawa mo. Bakit wala kang alam sa business na ginagawa mo? Real talk, hindi ka nag-aral. Pero pag inaaral natin to, ito ang sekreto, yung handling objection, kahit sino pa siya, kahit negosyanteng ang yaman-yaman, paano mo ibagsak yan ng tama na may kasamang puso, piin yan. Kasi ramdam niya kung paano mo siya matutulungan.
Gano'n lang siya. So 'yan, eto 'di ba, narinig niyo na ba 'yan? Ito yung mga ayaw na ayaw ng iba, eh. Networking ba 'yan? So anong isasagot mo? Hindi ko alam mo anong sabi ko. Sige nga, anong sagot niyo? O pa-type nga diyan makita natin. Ano yung sagot niyo? Networking ba 'yan? I am listening, cooking lang po. Okay, very good. Good to know. Okay, sige. Sige nga, pa-type kayo diyan. Halimbawa, mayroon kayong friend. Oh, friend, patulong naman. Baka pwedeng papusuhan yung reels ko dito kasi meron ako diyan na bagong launch ng negosyo. Okay, sige, i-check ko. Pero networking ba yan, pre? Networking ba yan, bro? Anong sabihin nyo? Sige nga. Anong sabihin nyo? Networking ba yan? Anong sasabihin nyo? Sige nga, pa-try. Try lang. Anong sabihin nyo? O, Sir Jun, anong sabihin mo? Sir Jun, ay pare, bro, networking ba yan? Yung negosyo mo na yan? Anong sabihin mo? Oh, may kasamang networking. Oh, yun, no? Yes, proud na proud si Ma'am Joy. Yes, di ba? Yes. So, ito ang pwede nating gawin, no? So, maganda, may mga yes. Ito. So, pwede mong ibalik yung tanong sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba ng networking? Doon mo na, siya ang sasagot. Kung sabi niya, ayaw ko eh. Bakit ayaw mo? Bakit mo ayaw? Malamang meron siya narinig na ayaw niya. Malamang dati na-scam siya. Generalize niya ang networking. Akala niya pyramiding. Yun. Kaya syempre, naiintindihan mo doon sa sinabi niya. Kaya tanungin mo, ayaw mo ba ng networking? Pag sinabi niyang ayaw, i-follow mo lang yung usapan niyo. Okay? So, yan, let them answer. So, hayaan mo siyang sumagot muna. Kasi, kung ano yung sagot nila, sila din ang sasagot. Sila din ang sasagot. So, ang gagawin mo lang, tamang tanong. The right question. Para babalik din sa kanila yon. Tapos, pagkasabi niya, networking, maganda yan. Maganda yan. Sabi niya ganun. Kasi yung friend ko, yumaman dyan eh. Sabi mo, kaya nga shinare ko ito pa kasi malaking tulong din ito. Di ba nakita mo may mga ganyan. Depende nga sa sagot niya, doon mo sasagutin. Pero pag sabi niya, ayaw ko ng networking. Ayaw ko talaga niyan. Ako, allergic ako dyan. Di ba yung mga ganun. Let's come na ako dyan. Nag-join na ako dyan dati eh. May mga ganun, di ba? Kaya listen to them. Pakinggan mo muna siya. And then later on, babaliin mo sa sagot. Pag sinabi naman niyang, ayaw kasi ng networking talaga eh. Ayaw ko na yung negosyo na yan. Di sabihin mo, di, okay lang ma'am. Ayaw ko din naman ng networking eh. Sabihin mo. Ang maganda kasi dito, franchising. Ang maganda kasi dito, dropshipping. 'Di ba? Pag narinig yun, okay. Sige, papanoorin ko. 'Di ba nagbago ka agad. So dapat masagot mo yung unang mga objection nila kasi pag hindi mo na sinagot ng tahimik ka lang, hindi niya papanoorin yung video sinagot mo. Video pina-recommend mong panoorin niya. So mga bagay na gano'n, no? So it's just a matter of practice. So pwede mo rin siyang tanungin, ma'am, ano ba ang ibig mong sabihin ng networking? Let them answer. Sabi nila, yan yung pera-perahan lang, yung nasa taas lang ang kumikita. Yung pyramiding ba? 'Di ba alam mo na kung ano yung nasa isip niya. So, papaano mo lang sagutin yon? Sabihin niya na, "Ay, ano lang yan, yung maglalabas ka lang ng pera, wala namang bumabalik sa'yo. Pyramiding, tapos nawala na yung tao, nawala na yung kumpanya." Narinig mo yung sinasabi niya, doon ka sasagot. 'Di ba? So, kailangan marinig natin yung sa kanila para alam natin kung anong ibabagsak natin. Pag sinabi nila yun, sabi mo, oo, kasi, ganyan pala ang pagkakaalam niyo sa networking, 'no? Sa networking yung pera-pyramiding, yung tao-tao lang din, 'no? Yun talaga ang ayaw ko rin kasi yun, scam yun. Scam yung ganyan na na sinabi mong, pera-perahan lang, wala kang gagawin tapos kikita ka daw. Scam talaga yun. Ayaw ko rin doon, ma'am. Ayaw ko din doon, pre. Sabihin mo, totoo naman eh. Tapos, pero dito kasi, ma'am, ang maganda dito, siya, dropshipping. May produkto, may services na makukuha mo the moment na mag-join ka dito. May makukuha ka kaagad. I-explain mo na kaagad. So, ganun siya. Be sincere lang. Maintindihan nila yon, no? So, how about ito? Tanong. Sabi nila, "Ma'am, nadala na po ako sa networking na yan.
ilan na ang sinalihan ko, pareho lang ang sinasabi na mas maganda daw sa kumpanya nila. Nakikita daw ako, wala namang nangyayari. Ito naman, ma-encounter mo pag ang kausap mo yung mga nag-join na before sa other companies, hindi nag-boom ang itong networking o kaya yung negosyo sa kanila, nag-assume na sila na lahat na lang ganyan. So hindi natin sila masisi. So pag may mga objection na ganyan, ay masaya. Dapat ang reaction mo masaya ka. Uy, thank you. Nag-react siya ng ganito. Buti na lang ganito ang ano niya. Pag hindi niyo alam yung sagot niyo, mag-ano kayo kaagad. Pag hindi kayo sure, tanungin niyo mga coach, anong sagot ko dito? Tulungan mo ako. Ganun ka kaagad. So pag may mga ganong tanong, maganda 'yan. Ano na ito, it's a sign na talagang yung tao na 'yan gusto talagang kumita pero may experience lang nangyari in the past. So let's understand yung ganinang situation nila. So ito ang sabihin mo. Proud po ako sa inyo, ma'am. Kasi kahit nalugi kayo, natuto kayong sumugal. Marami kasing tao na alam nila na pwede silang tumama sa luto pero ang pagtaya, di nila magawa. Pero gusto naman nilang yumaman. O mga ganon, di ba? Mga ganong mga ano. So, isend ko itong mga ano na to sa inyo later para at least meron kayong guide, no? So, pwede mo rin sabihin ito, di ka man kumita, yan yung isang bagay na dapat proud ka kasi yan po ang isa sa attitude ng mga taong yumaman, they have the guts and they are willing to take risks. Kaya ma'am, proud ako sa iyo. Sabi mo ganun. Grabe talaga ang ano attitude mo ng ganyan, resilience ka talaga, i-appreciate mo siya. Ito pa. Sabi nga na may-ari ng SM, not many people can do. You may have the interest but not the resources. You may have the resources and not the interest but not the guts. You have to look long term. You have to be optimistic. Sabi yan ni Lit Henry C. Kaya sabi nga niya, maraming Pinoy kaya di yumayaman kasi walang resources. Yung iba naman may resources and interest kaso wala namang guts. Ang isa pa, hindi kasi optimistic or positive thinker. Pwede mong sabihin yan, pasaigwi mo yan. Habang nagkukwentuhan kayo, pag meron siyang kinukwento, ganito, ganyan, o at least alam mo yan, pwede mong ipasigwi sa kanya. Ito pa, kaya ikaw po, sir, ma'am, you have to be proud, you have the interest and the guts and you know how to find ways to get the resources. Kaya naka-join ka, kailangan na lang maging optimistic ka, huwag mag-isip na negative, ma'am. O, yan. Second, kailangan mo ng tamang sistema, yung clear pathway and support accountability na meron kami dito sa aming community. How to do it. Then, success will follow. Basta willing ka matuto at humble ka. Kaya yun ang maganda. Pagka pumasok ka dito, pasigwi ka na sa aming community, matutulungan ka ng mga coaches, na marami ng mga nandito na successful na pwedeng makatulong din para somehow yung negative na na opinion mo about dito sa networking na ito ay magbago at maging positive. Sabi mo ganyan, totoo naman, 'di ba? So yan, ito pa. Kaya nga ang Jollibee binibili franchise kasi may sistema na po kayo sa mag-start ka ng sariling business at ikaw mag-isip lahat ng sistema. Kaya sa mga na-joinan mo, pwedeng tamang opportunity kaso mali lang or kulang yung sistema. And kulang din ang support pero at least success ka pa din. Kasi ang importante, marami kang natutunan, ma'am. Just be optimistic and look at the positive side. Kung hindi talo ka kasi ang pera kinikita, ang importante natututo ka. Kasi di mo nauulitin yung mali mong nagawa. Kaya kikita ka na with the proper guidance and teamwork, kaya sabay ka na lang sa team at community namin. Pwede mong sabihin ng ganyan. Kasi malamang yung na-journey na niya, walang sistema. O kaya may opportunity nga pero walang support. So, intindihin natin yun, ipaliwanag natin yun sa kanya. So, proper communication lang yun, no? So, ito pa. Kaya hindi lahat ng nagtayo ng hardware kumikita kasi magkakaiba ang ugali at kaalaman ng pagpapatakbo. Kahit saan, kailangan ng hard work, patience, and persistence. Plus, the smart, right system. Then success will follow. Kaya yun po, nagustuhan ko sa team namin kasi may right coaching and mentoring ng lahat tinuturo sa amin, not just the system, but the right attitude to be successful. Sabihin mong ganun, iibisi mo na yung community, yung coach mo na tumutulong sa'yo. Maging honest lang, ganun, no? Ito pa. Ito. Di ba after presentation, ito usually pag couple, ano yung sinasabi nila? Magpaalam mo na ako sa asawa ko. Maganda yan pero kailangan ko mo ng asma. Ito yung asma. As my wife, as my husband, as my daughter, as my dog, as my cat, mga ganon. So asma tawag doon. I will ask my. So anong sasabihin mo dyan? Ayan. Okay, wala naman pong masama kasi wala naman pong wala naman pong masama kasi
walang ibang magtutulungan kundi kayo at kayo pa din. So I suggest, mas maganda isama mo, invite mo po siya dito sa Zoom webinar natin para dalawa kayong makakita nitong opportunity. Isabihin mo na yung oras ng Zoom. 8 p.m. Pinas time, ayos pa ba yun sa iyo? O 8 p.m. Qatar time, okay po ba sa'yo yun, ma'am? Pag sabi niya, okay, sige, walang problema. Pag sabi niya, ay hindi kasi available yung asawa ko. O sige ma'am, schedule natin. Kasi ito po kasi ang regular na ano namin sa team namin, sa community namin. Pero kung ang schedule ng available ang asawa mo, anong oras tsaka anong araw po? Tanungin mo. Tapos ikadi sa mga coach. Ganun lang kasimple. Okay? Or eto. But if ever di siya makadecide, okay lang yon kasi part yan ng pagyaman mo. Kasi karamihan ng kumita dito, negative yung mga asawa nila or mahal sa buhay, pero tinuloy pa rin nila. Kaya ngayon, laki ng pasalamat ng mga mahal nila sa buhay. Saka ang kagandahan nun, sir, ma'am, mas lalabas ang sipag mo. Kasi mas may pressure, mas maganda, mas magsipag tayo para mapakita sa kanila na mali sila. At kung ano ang reason, reason ba't natin to ginagawa, dadating yung time na maintindihan din nila lahat pag nakuha na natin yung resulta natin, kaya pagtulungan natin ito. Yan. So una, pwede mong i-invite sa Zoom. Ito yung sabihin mo. Pangalawa, kung hindi man naman, kung na-invite natin sa Zoom at kung hindi man siya nag-join, sino ang nakita ng opportunity? Di ba ikaw? Nagustuhan mo ba? Oo. Gusto mo bang mag-join? Oo. Kaso lang, gusto ko kasama ko yung asawa ko eh. Pag sinabi niyang gawin, ito ang sabihin mo. Di ba may sagot tayo dyan? Kaya di tayo nawawala ng sagot. So ito naman, yan, related sa kanina. Malapit na tayo. Sabi niya, pyramiding ba yan? Or di ba ito scam? Usually naririnig ko rin yan eh. Scam ba to? Yung mga ganun, scam ba to? Yan. So anong sabihin mo? Depende po kung ano yung pagkakaintindi nyo sa pyramiding o scam, ma'am. Mostly kasi ng mga pyramiding scam, ang takbo ng business is mostly investment. Yung tutubo ang pera mo kahit wala kang gagawin. Kaya ang promise, di kailangan mag-recruit o kaya mag-share, di kailangan mag-work, kikita ka. Pag too good to be true, scam po yun. Kasi kung totoo na tutubo pera mo, na ganun kalaki, 5% per day, 10% per month, etc., edi wala ka nang gagawin at all. Ito isipin mo. Di dapat nagawa ng bangko mag-offer ng ganun. Kaya talagang scam yun, yung wala ka talagang gagawin. Sabihin mo yun. Di ba totoo? Kung talagang wala kang gagawin, kita ka ng 5% kahit per month. 10% per day, wala kang gagawin. Ibang usapan na yun. Bakit ang bangko, magkano ang interest nila? 3%, mga ganun. So, kailangan ma-explain sa kanila. Kailangan mabuksan yung kanilang utak. Ganun siya, no? So, yan. Ito pa. Sabi, di kailangan mag-work, kikita ka at yayaman ka. Di dyan nga po sa ginagawa o pagkahalimbawa. Di ba, empleyado, parehas kayo empleyado. Parehas kayo nagtrabaho. Na? So, sabihin mo, ma'am, di ba, sabi nila, kailangan di mag-work, kikita ka o yayaman ka. Dito nga sa ginagawa natin, hindi tayo uma-absent. Ayaw din nating malate, tulo tayo sa work, di pa rin naman tayo yumayaman. So again, it's good to be true. Sign po ito ng scam siguro yung ginagawa natin. Kaya maybe it's time, ma'am, na gagawa tayo ng ibang paraan o magnegosyo tayo, magsimula tayo sa ganitong business para magbago naman. Ganun, pasegue lang. Pero somehow at least may isasagot ka. Again, ganun siya, no? Ito pa. Ano? Kaya dito po may gagawin po tayo. Hindi po siya investment. Pag di ka nag-work, di ka rin kikita. Kaya maraming Pinoy nalulugi sa business kasi nga ang tamad ng attitude. Gusto kikita ng walang ginagawa. Kaya lagi na i-scam. O di ba, mostly mga Pilipino, ang gustong-gusto, nabalitaan na ng scam yung ganito. Huwag kayong mag-invest ng ganito. After 3 months, after 6 months, nakabawi sila. Mamaya, nag-invest na naman doon. Tapos, hindi naman naibalik yung pera. Okay lang na naman. Na-scam talaga sila yun. Kaya ako po, mas gusto may gagawin at kikita ako. Kasi yun talaga ang tama. Ang kagandahan lang dito, tulungan. Kasi mas nagiging madali lahat. Provided na how we can do it online. Yung sistema, pati yung support. Kaya hindi ka maging successful basta aralin lang ito. Sabihin mo sa kanya. So, yan. Hindi mo kailangan i-memorize ito. Pero somehow, at least, alam mo yung sasabihin mo. Pagka na-encounter mo yung mga ganito na objection, handling objection. Eto, wala akong time, busy ako, dami kong ginagawa. Anong sasabihin natin dyan?
Ito. Sakto po ma'am, sir. Kasi po karamihan po sa mga dropshipper members namin, part-time po sila dito. Pero kumikita sila ng malaki kasi nga po may online platform at sistema kami. Tulog na, gumagana ang sistema na ginagawa namin 24 hours. Kaya habang nasa work ka, may nag-work para sa'yo. I-offer mo yung dropshipping. Done for you. 'Di ba? Part-time mo lang siyang gagawin, kahit busy ka. Kaya nga, yun ang konsepto ni na Boss Joe, Boss Carl. Kaya nilabas yung dropshipping business na pwedeng gawin. Iyon. So, ito pa. And since tulungan sa team habang nasa work ka or busy ka, kami naman ang DBC ang kumakausap or nag-a-assist sa mga invites or referral ninyo. Ninyo lang po sa amin, refer nyo lang po sa amin, kaya may complete support po kami sa team namin. Yan. So, if ever po ma'am na meron kayong gustong ipashare ng business, gusto mo silang tulungan para kumita rin kagaya ng mangyayari sa'yo, pwede mong ipakausap sa aming community. Kasi kahit may trabaho ka, pwedeng sila ang kakausap. Sabihin mo sa kanya. Ganon. Ano pa, ito, ganyan din dati sabi ko, pero tama. Sinabi sa akin ng nag-explain sa akin na kung sa pinagkakabisihan ko, di nagbabago buhay ko, ba't di ko bibigyan ng time yung pwedeng magbago ng buhay ko at magbigay ng maraming oras para sa akin. Di ba narinig natin to yung mga ito eh. Parang simple lang, pero practical na pwedeng gamitin din natin pag na-encounter natin yung mga ganyan. Especially pagka nagpo-follow up ka na, tapos sinasagot mo na yung mga question niya, ito yung mga lumalabas lagi na mga objections nila. Paano mo lang siya i-handle? So ito pa, sabi nga ni Henry C., yung owner ng SM Malls, everyone is given by God 24 hours a day. It's up to you if you want to use the time and how you can choose to use it. Marami kasing ginagamit sa pagtambay, nood ng TV or telenovela, pero pagdating sa business, wala na silang time or busy na sila. We have to change our mindset para magbago din ang lifestyle natin. Pwede mong sabihin yan. Okay? Ito, last na ito. Sabi mo, kumikita ka dyan, pautangin mo ako. Di ba? Na-encounter nyo na ba ito? Lalo pag nagpakita ka ng cheque. Ito, na-encounter ko sa mga cousins ko. Di ba? Kasi familiarity. Kilala mo sila. Di ba? Part ng family. Sabi niya, sabi mo, kumikita ka dyan, pautangin mo naman ako pansali. Bayaran kita pag kumita ako. Kasi sabi mo naman, kikita talaga ako dito. Di ba? Anong sasabihin mo dyan? 'Di ba ito yung usual na nai-encounter natin pag inaalokan mo yung friends mo, kakilala mo, familiar na sila sa'yo, utangan ka talaga. Anong itamang sagot? Ma'am, sir, ang dami ko nang na-encounter na ganyan. Dati ako mismo nagbabayad ng package nila. Kasi kilala ko sila. Pero alam mo ba na most of the napaluwalan ko, sila mismo hindi na sumipot. At ayaw ko nang magkaroon ng problema ulit. Kasi ako ngayon, mas nakikita ko ang commitment ng isang tao, siya mismo ang nag-effort ng paraan kasi hunger siya magbago ang buhay niya. Pwede mong sabihin yan. Pero kung meron ka namang kakilala na gusto mo talagang tulungan at masipag talaga siya at nakikita mo yung kanyang action, pwede mo namang paluwalan yun. Pero depende pa rin sa'yo kung papaano mo siya. Basta importante, mabayaran niya. Importante, hindi sakit sa ulo mo yung taong papaluwalan mo. Kasi pag sakit sa ulo mo yan, don't ever do it again. Kasi nangyari na rin sa amin yan, yung mga ganon. Pero kung alam mo, matulungan mo siya dahil alam mo na walang-wala talaga siya, pero gusto niya, pero masipag talaga siya, tulungan mo siya. Why not? Tulungan mo siya. Paluwalan mo siya. Basta alam mo, nagagalaw din siya. I-guide mo siya, nagagalaw din siya. Pero ito kasi yung mga yung mga pilosopo, di ba? Meron kang friends na ganyan, yung mga old friend mo, kaklasmate mo, high school, tapos gaganyan ka, sige nga, dahil alam ko kumikita, pautang naman dyan, mansali ko, gaganyan ka, di ba? So, ganyan ang sabihin mo. Sabi mo, sir, ma'am, parang ganito lang yan. Ang Jollibee, kapag nag-franchise ka, alam na may-ari at ikaw mismo nakikita ka. Pero di ka naman pautangin ng Jollibee. Ikaw ang gagawa ng paraan para maka-franchise ka doon. Tama nga, di ba? Pag gusto mag-franchise sa Jollibee, di ka nang pautangan ng Jollibee. Ikaw ang gagawa ng paraan. Parang ganun din siya. Yon. So ano pa? If you want to earn money, you have to spend money. Totoo, di ba? If you want to earn money, you have to spend money. Yan. Sabi nga ni Lit Henry C., kung gusto mo yumaman, you have the guts to take risk. At saka, isa pa, mostly na nag-joy, na hindi naglabas, hindi rin nag-work kasi wala sila na nilabas. Yan, so may experience din kami dyan na yung mga pinaluwalan namin before na
Sige, promise, babayaran ko yan, basta kumita ako dito. Tapos, ano ginagawa, tapos mamaya, pasulpot-sulpot. Tapos, dahil hindi sila naglabas ng pera, wala sila nilabas na ano, hindi nila ramdam yung value ng nilabas nila. May taong ganun. Kagaya nung kanina kasi tinanggal ko muna sa group chat natin kasi nga medyo kapatid nung isang ka-member natin, no? So sabi nung OFW, "Ma'am, tulungan itong kapatid ko, tutulungan niya ako, nasa Pilipinas siya kasi marami siyang oras. Siya muna ang mag-handle ng business." Pero ano siya, yung pag kinakausap ko siya, okay naman siya, kaso nga lang ang dami niyang rason, hindi sumusulpot sa meeting namin, mamaya ang dami niyang rason, hindi niya gagawin, mga ganito, ganyan. So kinausap ko yung ano, yung nag-invest sa OFW, sabi ko, "Ma'am, okay lang ba ikaw muna kausap ko kasi itong pinabigyan mong kakausapin ko, hindi niya bina-value yung negosyo. So ayaw ko din na kakausapin ko siya lagi tapos di rin niya gagawin. Ikaw din ang mamroblema. Mas maganda kasi hindi niya feel yung business eh. Hindi siya naglabas ng pera eh. Hindi niya ramdam yung nilabas mong pera." Sabi ko gano'n. "Mas maganda ikaw na lang kausapin ko kahit yung oras magkaiba tayo." O, nag-okay siya. Kasi sakit din sa ulo yun eh. Ipipilit mo siyang tuturuan, ayaw din niyang matuto. Ngayon, ang currency ngayon, energy. Kaya kung energy mo ay apektado at hindi ka masaya dahil ang daming mga nandiyan na mga nakapalibot na energy, tanggalin mo yung energy na yun para makalipad ka. Ganun lang naman yun. Kaya you need to know your boundaries. You need to know your ano mo rin. Kasi maraming mga makukulit na mga ano, na mga clients mo na ganyan ang gagawin sa'yo. Kaya kailangan mong mag-discern sa instinct mo, sa mind mo, sa energy mo kung saan ang dapat mong gawin na naakma sa energy mo, no? So, yun. Ito, ano pa? If you want, ayan, yun na yung sinabi ko kanina. So, ayan. O, mas masarap kasi tumulong sa tao na gusto tulungan ang sarili nila. Sayang din time ko kung tututukan kita at mag-commit ako sa'yo ng time and effort pero ikaw mismo di ka committed. Yan din kasi ang sinabi sa akin ng taong tumulong sa akin. Kaya ikaw na po mag-decide pag willing ka, message mo lang ako. Diretsahan. Diretsahan. Pwedeng ganyan. Sabihin mo ng ganun. Kasi makukulit lang talaga sila eh. So pagka-ready na sila, doon ka nakukulitin ulit. And maganda iyang sabihin mo kasi kung minsan, pagka binibaby natin lalo yung mga client natin, mas lalong ikaw din mamroblema. Hindi mo sila tinutulungan na mag-grow sa business. Kaya mas maganda, i-feel mo rin kung ano yung intention nila talaga. Kung gusto talaga nilang matuto, tutukan mo. Kung hindi din naman, next muna. Pero wag mong pabayaan, balikan mo pa rin siya. Ito pa, ano pa? Same din kasi yan. Ako, kasi kapag ganyan, never ako naghahabol sa tao. Ako yung nagpapa-special kasi sumama yan or hindi. Marami pa akong marereferan online at mas matutulungan. Suportahan ko siya kung gusto niya, ganun lang. Saka hindi rin gagalaw yan kapag sinagot ninyo membership yan based on my experience po. Yes, totoo. May mga ganun, kagaya ng sinabi ko sa kanya kanina. Kaya, dapat very keen tayo sa mga ganito. Pero marami ding tao ang gusto talagang gawin yung business pero wala talagang pera pero gusto. Tulungan mo yun. Makikita mo yun. So, ito ang gagawin natin, no? So, mag-breakout muna tayo. Breakout activity. So, ito yung mga notes natin, important notes. Yan, meron tayong mga parang gagawin. So, kailangan lang mag-focus lang tayo, mag-attention tayo, and then put your heart into it, and then iset aside yung mga distractions, and then mag-focus tayo, and then kaya natin gawin ito. So, ang gagawin natin ngayon, mag-actual tayo. Ayan. Kasi, teka lang, ayan. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, mag-actual tayo. Kunwari, ang senaryo ganito. Ayan. So, sa mga, asan na si Badrudin? Hindi bumalik sa Badrudin na. O, kape-kape tayo ulit para hindi tayo antukin. Kagaya ni Sir Jun, 5 PM doon sa, Canada. AM. 6 AM na dyan, 5 AM. O, di ba? So, salamat sa oras mo. So, sige. Matuto. Kaya nga, tama, di ba? Grabe si Sir Jun. Gusto talagang matuto. Yan yung mga, nakaka-inspire at nakaka-saludo, di ba? Giving time talaga. Yes, totoo. Ganyan din talaga ang ginawa namin nung una. Yan, si Coach Tinyo, ganyan din ginawa niya. Pabalik-balik sa office, gusto ring matuto. And hindi po sayang yan. Bayad lahat yan pagdating ng araw. So, ang gagawin natin, kunwari, ito yung
senaryo. May nag-inquire sa Messenger. Tapos, ito ang sinabi niya. Ma'am, gusto kong mag-join, napanood ko na yung video mo, nag-attend ako ng Zoom, pinalo up mo siya. For example, ito yung scenario. Nag-message sa Zoom, tapos, nag-message sa Messenger, tapos, napanood yung video mo. Or, pumasok sa Zoom, napanood, napresentahan. Pero, pinalo up mo ulit, tapos ang objection niya is wala akong pera. Sige, wala akong pera. So, ang gagawin natin, partner by partner. Sige nga. O sige, sample muna tayo. Sige, sample muna tayo. Kunwari ako yung client. Sige, ikaw, Sir Jun, magtanong ka. Sir Jun, magtanong ka sa akin. Paano natin sagutin? Ano yung mga usual na encounter mo sa iyong mga sa iyong mga client? Merong nagtanong, pero hindi pa raw siya ngayon handa. Ngayon, pinaplano niya pa lang kasi may nagtanong sa akin OFW rin. Okay. Pag uwi niya na lang raw sa Pilipinas, yan daw ang tututukan niya. O so ibig sabihin, OFW siya, gusto niya yung negosyo, pero pag uwi niya sa Pilipinas, yun ang tututukan niya. Oo. Okay, sige, senaryo, gawin natin. Actual. O sige, sabihin mo sa akin, kunwari ikaw yung client. Magtatanong ako sa iyo ha. Tapos sagutin mo lang ako. Yung parang actual lang na na nare-receive natin sa mga client natin. Okay. O, kumusta? Sir June. Ako yung client, di ba? So, yan. So, kumusta, Sir June? Nakita mo na yung yung video na pinasend ko sa'yo. Napanood mo na ba? Oo naman, maganda. Maganda. So, anong nagustuhan niyo po doon? Halos lahat. Parang, siya, nakakatulong talaga. Okay. So, nagustuhan niyo yung negosyo. Sa tingin mo, pagkagawin mo rin yung kasi sabi mo malaking tulong yun sa pamilya. Malaking tulong, sa tingin mo pagka nagawa mo yun, pag nag-start ka na dito, malaking tulong ba yun sa pamilya mo? Oo naman. Kailan talaga, yung ikaw mismo talaga ang hawak para Kaya pag-uwi ko, yan ang gagawin ko. Ganun. Okay. So, gusto mo talagang umpisahan kaso nga lang, dahil may trabaho ka dyan sa abroad, sa OFW, wala kang oras kasi ikaw yung hahawak. Yun ba yung pagkakaintindi mo, sir? Oo, Okay. ganun. Oo. Okay. So, okay lang po yun, walang problema kasi syempre as a negosyante, kailangan natin tutukan yung negosyo natin. Pero alam mo ba sir, na doon sa napanood mo, meron po doon yung part na akma rin po sa inyo as an OFW. Nakita mo ba doon yung dropshipping? Yung dropshipping ng products, nakita mo ba doon? Oo. Opo. Oo. Oo. Okay. Oo, sa dropshipping na yun, di ba? Ang sabi po doon ay pwede mo siyang gawin kahit OFW ka, kahit busy ka sa work, kahit mom ka, pwede mo siyang gawin at you can do it anytime, anywhere. So, hindi mo kailangang tutukan. Yun ba yung gusto mong business, sir? Isa yun sa gusto ko. Okay. So, maganda, isa yun sa nagustuhan mo. Pero, ang gusto mo talaga is that yung ikaw yung gagawa, yung tututukan, yung traditional ba? Oo. So On-hand yung food cart, ang gusto mong ikaw mismo yung Hindi. Yung parang food hub. Food hub. So yun yung nagustuhan mo. So ibig sabihin, maganda kasi nagustuhan mo. Tama kasi traditional yon. Ibig sabihin talaga, kailangan na sa Pilipinas ka kasi wala naman sa abroad yon. So kailangan maglabas ka talaga ng ref o kaya freezer. Kasi pag food hub, freezer, and then bibili ka ng mga inventories mo, and then yung mga clients mo is within your lugar. So yun ang gusto mong i-open sa lugar mo. Okay. Oo. Okay, so dahil nagustuhan mo 'yon at alam sa tingin mo pag ginawa mo yung food hub na 'yun, malaking tulong po 'yun sa pamilya mo aside from sa salary mo? Oo naman. Kasi para bang naumpisahan ko na yan dati. Tama. So sa tingin mo, sa palagay mo ba pagka naumpisahan mo na itong negosyong food hub na ito na na set up na natin,
at the same time, nandyan na yung negosyo at pagka ikaw ay kumikita, magsimula ng kumita kahit mga 3,000 per month, 5,000, mataas ng 20,000. Sa tingin mo, malaking tulong ito sa pamilya mo? Oo naman, malaki. Tsaka isa pa baka hindi lang siguro yung food hub ang mapapasok ko negosyo dahil maraming ang hawak ang JC company ng mga iba-ibang negosyo. So, starting ko lang yung food hub para Oh, tama, diba? tama. Oo. So I really adore you at natutuwa ako sa'yo, sir, kasi nagustuhan mo yung mga iba't ibang mga offer ng company. At yun nga po ang pakay ko ngayon kasi gusto ko na makita mo na ito po ay limited lang po yung promo na binibigay ng company. So, for example, food hub ka. Hindi po, for example, food hub ka at balak mo na mag-join. Later na, baka mawala na po yung location mo kasi kailangan nating i-pre-qualify yung location ng food hub mo. Kaya, nandito ako ngayon para sabihin ko sa iyo na yung promo po natin ay hindi po siya matagalan. So ngayon, dahil nakita mo na ditong negosyong gagawin mo at maraming mga ibang mga ways na kumita ka dito, kailan mo gusto magsimula? Yun na nga, Ngayon or next year? Ayan, katulad ng sinabi ko sa'yo, pag uwi ko, maybe next year. Next year. O sige, Oo. so next year ang balak mong pag-umpisa. Dahil food hub yung nakita mo, tama? Food hub Oo, yung ano oo. doon. O kasi wala namang pong problema doon next year. Pero ito nga lang ang kasi yung promo natin, baka mawala na yung slot mo doon. So pag nakuha na yung area mo, saan ka po ba sa Pilipinas? Caloocan. Caloocan. Kasi yung food hub natin, limited lang yung area. Pag may kumuha na ng food hub sa Caloocan, hindi mo na makukuha yon. So, hindi mo na i-approve yung sayo, i-approve na yung isa, tapos meron na nakauna kasi next year pa yon. So, pero kung ngayon, umpisahan mo at pwede mong gawin muna yung dropshipping para mag-dropshipping ka muna, yun ang pwede mong gawin ngayong as an OFW kasi market mo ang lahat. Tapos, i-approve natin yung food hub mo para pag uwi mo sa Pilipinas, saktong pag-open mo yan next year. Ayos ba yun sa'yo? Ayos. Ayos. So ang problema mo pala, sir, yung parang next year mo na i-open dahil sa food hub, tama ba? Kasi Okay. nakaplano Plano, oo. So wala ka namang problema sa puhunan, sir, in case mag-start po kayo. Wala naman. Okay, very good. Okay, Kasi pinag-ipunan ko muna bago. Okay. Okay. So good. So I really appreciate, sir, kasi ngayon hindi ko alam kasi masasabi kung kailan yung promo namin kasi anytime from now ay pwedeng tanggalin na ng office kasi yung nakita mo sa video, 3 yung major na franchise dropshipping ang makukuha mo. Kasama na rin po yung food hub. Ngayon, kung hindi natin uunahin na i-lock in yung slot mo, yung location mo ng food hub, ay baka mawala na yung in-expect mong i-open mong negosyo next year. So, maganda ngayon, i-reserve natin yung slot mo para makuha natin yung food hub. Tapos, dahil promo yung 3 yan, makuha mo na rin po yung lahat yon. So, ngayon, itong 3 ito, pwede mong umpisahan sa online, sa dropshipping. Pag uwi mo next year sa Pilipinas, ito na yung open natin yung food hub mo. At saka yung location mo, naka-reserve na. Kaya hindi tayong problema na pag uwi mo, wala na pala yung yung Caloocan area. So, ayos ba, sir, na umpisahan natin ngayon? Dahil alam ko, hindi naman problema yung puhunan sa'yo para mapareserve lang natin yung area mo doon. At the same time, tulungan ka namin para i-start mo na yung dropshipping mo dyan sa Canada. Okay. Ayun. O, diba? So, nakita nyo, paano mo siya paano mo siya, ang tawag doon, parang laruin mo lang. Laruin mo ng laruin. Pero somehow, honest lang yung pagsasagot mo na pwedeng maramdaman niya na gusto mo siyang tulungan talaga at malakin yung promo na yon. Kasi minsan kung iisipin kasi natin dahil do sa commission na kukuhanin natin, mahirap mag-handle ng objection kasi parang pilit, parang Kaya nga, tama, di ba? force mo siya. Oo, tama, kang pinu-force mo siya.
parang pinipilit mo siya kaya tayo nahihirapan sa negosyo. Kasi gusto mo talaga yung sarili mo lang, iniisip mo yung sarili mo, dahil may komisyon kailangan ko Oo. i-close ito, yung parang, pero pag normal lang na parang sinishare mo lang ito ang mangyari, pag hindi mo na ito naman ang pwedeng makuha mo pag ngayon ka lang, pero pag hindi mo kukunin ngayon, ito yung pwedeng mangyari. So, you're giving option doon sa client para somehow ay ma-feel niya na, oo nga no, mapapaisip siya. Kung hindi man siya mag-oo na, okay, next year na lang, okay lang. At least nabigyan mo siya ng idea, pero kumustahin mo at next year. Or next year, next after 3 days or after 48 hours. Ganon lang siya. So, ayun. Ngayon, sige, okay lang ba sa mga nandito, mag-practice tayo para somehow ay matrain tayo. Huwag niyong isipin kung ano yung sabihin niyo, mali or tama, okay lang yan. Okay? So tayo-tayo lang dito, walang maling sagot, walang magja-judge sa'yo kung ano yung sabihin mo. Kasi dito tayo natututo. Dito tayo magle-learn. At ito ang parang maano yung sarili mo, ma-enhance pa yung skills mo na makasagot at saka matutunan mo talaga kung ano yung dapat gawin. So, ayos, sige. So, Ayos. pwedeng, andyan ba si Coach Tin? Ayun, Wala. andyan si Coach Tin. Bago na naman ang kanyang hairdo. Galing ako sa labas kanina eh. Ay, oo Iba pala, talaga. no? Oo, no? So, birthday pala ni Mother. Oh, ayos ba? Okay lang ba sa'yo dyan? Okay lang po, kinuha lang namin yung order. Yung cake? Okay. Mm. Oo, sige. Oo nga pala, kasi nag-order sila kay Mother. So, sige. So, mag-ano naman tayo ngayon. Yung ano lang, normal lang na ng katuwaan lang ito ha. Huwag niyong isipin na mali o tama. So, isipin natin, mayroon tayong matutunan. Isipin mo, mag-grow ka dito. Isipin mo, you are learning a lot at pwedeng makatulong ito sa business natin. So, sige. Ano kayong objection? Now, si Coach T naman at saka sino kaya? Yan, si Ma'am Jen, are you there?